much, Pastor Jill, sa privilege yung gihatag ka nako. Bago rami naging amigo sa inyong pastor. And I'm so glad to be here. Actually, the second time, but the first time ko din magbarog sa inyong atubangan. Dalaygon ang Ginoo sa kinabuhi ni Pastor Jill o sa kinabuhi sa matat usa. Because he is your representative, no? Every time na nami mga dialogue, nami mga topic na diskutan, grabe ang panalangin, no? Sa ma-observe na ko, and daghan po ko ma-absorb, Pastor. Thank you sa Family Cup, daghan tayong mga messages na nakuha, and I believe natay message na makuha karon sa gamay ra. Amen. I'm praying mahimo kong blessing karon ninyo as a representative po sa among church o nagapastorate dito sa the Bible Believers Baptist Church Kanyugan, Tubod, Lanao del Norte, no? Actually, muli nung tako, Friday pa lang, nagplano namin ni Missionary Brian na magkuyog mi uli, no? Si Missionary Brian, kuyog mi sa Bible School sa una. Nauna ra ko 1 year. Then, grabe po na among friendship sa una. Mga ups and downs sa kinabuhi, tanan nakita na mo. Ang pinaka-worst pag yun, no, sa tanan na mo ng mga experiences. No? Actually, kapilan ako nga time nga hapit na ko kuha sa Ginoo. No? Katong testimony nga atong mahisgutan, katong na-aksidente ko, hagbong ko almost 40 feet. Si Missionary Brian ang nabantay sa ako sa ospital. No? 3 weeks di ko katindog. Abi na ako, di na ako gito kalakaw. Yeah? Si Missionary Brian mo'y nag-watcher na ko. Dili ra basta-basta nga pag-watch. Dili ra basta-basta nga pagbantay. Siya pa nagligo na ko. Siya pa nag-ilo na ko. Ingana mi ka close, no? Sa ako ang amigo. And tungod ko niyan, abot ko dire. Kilala mo Pastor Jill. Tungod ko niyan yung friendship na atong ko sa inyong atubangan karon. So dito maglangan ato ta sa pulong sa Ginoo in Ephesians chapter 2 verse number 10. Akong gihangyo ang tanan sa pagpanindog ato ni basahon Ephesians chapter 2 verse number 10. Amen. Nana, say aloud, amen. Amen. Ephesians chapter 2 verse number 10 ato ni dunganan sa pagbasa. All together, read. For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. And another verse, 1 Samuel chapter 16. Tanaw na to ang kinabuhi sa usa ka young man. 1 Samuel chapter 16, mga kaigsuunan. Verse number 14. Let us read responsibly na lang, no? Tungod kay verse 14 pa to sa verse number 23. Amen. Ulus-ulusan na to sa pagbasa, dunganan na to sa verse number 23. 1 Samuel 16 verse number 14, ang pulong sa Ginoo nagsulti, but the Spirit of the Lord departed from Saul, and an evil spirit of the Lord troubled him. And Saul's servant said to him, Behold now, an evil spirit from God troubled thee. Let our Lord command thy servants which are before thee to seek out a man who is cunning player on an harp, and it shall come to pass, when the evil spirit from God is upon thee, that he shall play with his hand, and thou shalt be well. And Saul said to his servants, Provide me now a man that can play well, and bring him to me. Then answered one of the servants, and said, Behold, I have seen a man of Jesse the Bethlehemite, that is cunning in playing, and a mighty valiant man, and a man of war, and prudent in matters, and a comely person, and the Lord is with him. Wherefore Saul sent messengers unto Jesse, and said, Send me David thy son, which is with the sheep.
And Jesus took an ass laden with bread and the bottle of wine and a kid, and sent them by David his son unto Saul. And David came to Saul and stood before him, and he loved him greatly, and he became his armorer. And Saul sent to Jesse, saying, Let David, I pray thee, stand before me, for he hath found favor in the sight. 23 altogether read. And it came to pass, when the evil spirit from God was upon Saul, that David took an harp and played with his hand. So Saul was refreshed and was well, and the evil spirit departed from him. How God builds a servant. Let's pray. Lord God, we thank you so much kaning nga mabuntag nga magihatag kanako. Salamat sa privilege, oh God, nga maka-share sa imong pulong ako sa akong kaugalingon, Ginoo. I know, dili ko takos, Ginoo, nga magdala ni ani. But it is your word. Dili tungod nako, kundi ikaw mo'y nagsugo ni ani, ikaw mo'y nagpadala og mensahe ni ani kanamo. Salamat, Ginoo, sa mga kaigsuonan diri nga nahimong blessing sa many families dito sa camp. And we pray, Ginoo, nga mahimo ko kong blessing nila kanila sa pag-share sa imong pulong. Patawala mi sa mga kasalanan, be with us, and let your name be glorified. In Christ's name we pray, amen. Pwede nga kapalingkod. We are His workmanship. Amen. We are the product of God, amen. Amen. Kung ang Ginoo mo'y nagbuhat nato, if God created us through His workmanship, ako nagatuo ko nga walay maot nga produkto ang Ginoo, amen. Amen. Walay lain nga produkto nga gikan sa Ginoo. We are His workmanship, created in glory diha kang Hesus Kristo. That's why karon gi-celebrate ang resurrection, but importante po kaayo ni nga maibaw-an nato na dugay na resurrect atong Ginoo. Yes. And ako mabahin sa ato nga kaluwasan ang resurrection. Yes. Because ang Ginoo wala na banhaw, then kita ang pinaka-miserable ng mga people according to Apostle Paul. Amen. Kaning atong pagsimba, kaning atong pag-amen, kaning atong mga contribution sa ministry, wala ni tanang pulos o wala na banhaw ang atong manluluwas. That's why Paul said, if you put remembrance what I preach unto you, the gospel of your salvation, and where you are saved, on how Jesus Christ died on that cross, how He was buried and risen on the third day according to that scripture. Amen. Ang gospel di ay dili ra ang kamatayon, kundi ang paglubong o pagkabanhaw. Amen? Yes. Amen. Amen. That is why sa diyang nahuman nato or naangko nato ang kaluwasan, balik ka sa atong gibasa in Ephesians chapter 2, 8 and 9, diha gipakita ang pinaagi sa grasya dili sa atong kaugalingon. Amen. Daghang nagpalansang pero hadlok sa namamatay. Nya mapa-inject pa nagtetanos, humanana. Yeah. Daghang nagpalansang katong Biyernes. Pero masuko kay kita ko atong video, friend. No? Kita ko atong video nga nagpas-ad sa cross. Nya pagpas-an niya sa cross, lamay ni isakay. Ayan gisipa. Suko kayo sa kay gladot kayo sa bugat kayo ano sakyan pa man. Eh, yaga, di ba? I mean, yaga gyud. Yes. Amen. Kaya nakita nimo pag-antos ba? Pag-antos ni Christ dito sa cross para sa atong kaluwasan. Bisag siya gani. Yeah. Na-experience niya ang struggle, na-experience niya ang kasakit, ang tanan nga pag-antos iyang experience dito sa cross. O gani, in His humanity, siya mismo nakaingon, Amahan, if there's any way that this cup, no? Nga, pwede mahatag sa uban, o pwede angels, pwede. O ubang paagi, if there's any way that this cup, dili ibulan sa ako, the cup of suffering. Yeah? Na-experience niya ang kasakit na experience sa tao. Yeah? But later on that cross, He said, I thirst. And I believe nga dili to physical na tubig niya gi
He is saying that I'm ready. Let this cup of suffering, inumon ng anak ko, I am now willing. Iyang giinom ang tanan nga cup of suffering nga dapat para unta to na to. Amen. Dagan mo ingon nga, dili gid willing si Jesus Christ kay may balibad ko siya. He said, I thirst. I want it now. Because mauni ang paagi nga maluwas ang akong mga katawhan. Imagine how great the Father's love for us. Amen? Amen. We are God's workmanship. Si Christ is a carpenter. No? Kabalo siya buhat. Nag-assist siyang ni Joseph. No? And I believe nga daghang mga tools nga gigamit siya ato kani adto. No? Dili ra nga automatic tungod kay Diyos siya, iya nang gi-automatic. Dili. Life process. Yes. Amen. Because God is the God of order. Amen. Kabalo siya sa process. Dili automatic ang tanan. Even ang pag-train niya sa iyang mga disciples, dili automatic nga gibutangan niya knowledge dayon. Iyang gipasabot tanan. Na-experience nila tanang mga butang nga dili masabtan nila until moabot ang time nga nakaingon ka, wow, nindot day kaayo ang plano sa Ginoo. How God builds a servant. At one point sa iyang kinabuhi ni King Saul sa atong nabasa ganiha, King Saul had been used sa Ginoo to accomplish great things. Gani sa pag-rise ni King Saul, nahimong gamahanan ang kingdom sa Israel during his reign. Yeah. Tungod kay maayo iyang pagdala sa mga taxes sa mga tao. And other mga nation gani hadlock sila. Yan sa una when we talk about kingdom of politics sa unang panahon. Og dili ka gusto sa kupon sa usa ka kingdom, mobayad kag tax nila. Mao na nahitabo sa reign ni King Solomon. That's why daghan kaayo mga nation nag-offer of gold dito. Og dili mo submit sa Dios sa Israel sa kupon. So daghan kaayo. Mao na nahitabo even kang King Saul. But this time na ay Pilistinahanon nga dako kaayo si Goliath. And kabalo to sa story ana, dili na ako hisgot pa ana. Nga naay a young lad nga si David, nga mo'y gigamit sa Ginoo nga mupildi kang Goliath. Pila ta ka stone kana iyang gikuan? Gitigom? Pila ta ka stone? Pila ta ka bato ang gitigom ni David? 5. Pero sa usa pa lang na attempt, iyang napildi. Amen. Tungod kay nakabalo siya nga og dili niya makaya sa usa ka hunat, napay kaduha nga tsansa. Kay kita usahay. Sa first pa lang nato attempt, ma-fail ta, abi na to wala na dili na. Dili ta pareho sa Ginoo, no, di ba? 5 stones pero sa first attempt nakaya niya. Iha pa ang bato, pila pa kabuok ang bato. It speaks about our chances. Daghan kaayo tag tsansa nga gihatag sa Ginoo nato. Amen. Amen. Daghan kaayo tsansa ang gihatag sa Ginoo nato. Now, focus na diri. Grabe ang paggamit sa Ginoo kang King Saul. Yet in these verses, we find the king living through the desperate days sa iyang kinabuhi because of his rebellion. Naay rebellion na hitabo kang King Saul. God removed His spirit. This is sa Old Testament mo ni gakahitabo Old Testament. That is why si David or si King Saul nihawa ang spirit sa Ginoo niya. And King og ang Ginoo mialaw nga kana nga evil spirit mo torment niya. Tungkol sa iyang mga consequences. Tungkol sa iyang mga desisyon nga di mao, tungkol sa iyang rebellion. Dili tungkol kinaan na sa authority kaya na niya buhaton tanan. Dili tungkol kay luwas na lagi ta kapag gusto na ka.
Dili tungod kay luwas na ka, grasya lagi, dayon mag-abusar na ka, dili na. No. Amen. Ang Ginoo mo, pasaylo man. God forgives the harlot, but He chooses a virgin to bear His son. Did you think na dili importante ang holiness, dili importante ang sanctification? No. Mupasaylo siya, pero katong magamit niya, katong mga nagtinarong sa ilang pagpangalagad. Amen. Now, si King Saul was gripped by this depression. Sa verse nga itong basa, mood swings, grabing mood swings ni Saul. Kung ato makita, in an effort to help their master, misuggest sila ang iyang mga servant nga mangita og skilled man nga mo play og music para muhawa ang evil spirits. Amen. Pagbantay mo sa mga music inyong sige ipag-music sa inyong balay. Yung think dili importante na. Yeah? In an effort nga mo tabangan ang ilahang king, ang mga servant nag-conclude mangita tag skilled man na maayo kaayo moduyog o harp para ang evil spirit muhawa. Yeah? Evil spirit muhawa. So, and they suggested nga natay kaila. Oh, natay kaila usa ka bata. Oh. And kana nga musician mao na si David. While David had already been anointed, kumana niya ang anointment ni David nakaadto na si prophet Samuel dito sa ilang lugar, kumana niya ang pag-anoint niya. Yeah. Then they suggested nga si David mo ilang i-request nga mo play of music. While David had already been anointed to be the next king of Israel, Saul was allowed to occupy the throne until his successor was fully trained. Ug naay mga tools nga gigamit ang Ginoo para ma-train ang servant nga si David. Amen. Ug mo na hisgutan nato kung unsa na nga mga tools. Amen. Dili basta-basta nga mga tools. Yeah. Nga gigamit sa Ginoo to train David, para ma-train ang iyang servant, para ma-train ang hari nga ulos ni King Saul. And I am interested today because same 4 tools nga pwede po gamiton sa Ginoo sa atong kinabuhi. Upat ka mga tools nga pwede gamiton sa Ginoo sa atong mga kinabuhi nga gigamit niya sa kinabuhi ni David. Amen? Amen. He saved us to transform us in the image of His Son. Yeah. Into the image of the Lord Jesus Christ. To accomplish this, ang Ginoo ni gamit ang mga tools sa atong kinabuhi, sa akong kinabuhi, and this tool, I believe, na makadevelop nato o makatabang nato, grow o unsa ang gusto sa Ginoo may tabo sa ato ang kinabuhi. Amen. O kita pabuton da, daghan kang gusto mo hitabo sa atong kinabuhi. Gusto ko may ani ko, gusto ko may ani ko. Pero the question is, unsa may diay ang gusto gyud sa Ginoo sa imong kinabuhi? Yeah. Unsa gyud gusto sa Ginoo sa imong kinabuhi? Ako sa una daghan ko kay gusto. Yeah. Pero tanan na-prove nako nga tanan tong na-achieve nako. Dili dai to mao. Na dili po basta-basta ang consequence ni ana sa mga sayop nga magdesisyon sa imong kinabuhi. Yes, we are free to decide, but we are not free from the consequences of our decision. Amen. So God uses 4 tools. Tool number 1. God uses the tool of solitude. God uses the tool of solitude. In verse number 19, gisulti diri sa pulong sa Ginoo, wherefore Saul sent messengers unto Jesse and said, send me David thy son, which is with the sheep. Kinsa ang kauban ni David? The sheep. Amen.
Nag-inusara si David, walay laing kauban, daghan siya mga igsuon, yes. Pero siya may gihatagad ta sa iyang amahan, mubantay sa mga karaniro. He is with the sheep. Sometimes God uses the tool of solitude. It was in the lonely hills of Judea with the flock of sheep nga iyang mga kauban, wala sa laing mga kauban, mga kaigsunan. Amen. Masaya makita, starry-starry night. Yeah. Wala laing suga, wala po'y solar dito. Wala laing suga. Amen. Doon ka dito nagpuyo, nagbantay ka sa hills sa Judea. Yeah. In the vast expanse of nature as his classroom, that David learned some of the most valuable and basic lessons sa iyang kinabuhi. He learned to be alone with God. Wow. Amen. Usahay, magbabulbul ta na, naginasara ka magbut ko. Sometimes, naay mga panghitabo sa atong kinabuhi. Sometimes, naay mga experience sa atong kinabuhi nga makahunang-huna ta nga nag-inusara ta. Yeah. Amen. Pero kana, gitugot na sa Ginoo nga abi nimo nag-inusara ka para ma-prove nga wa ka nag-inusara. Amen. Amen. Yeah. Sometimes you will experience that experience nga abi nimo ikaw ra, ako ra man tanan, uy ako ra. Diba? Usahay sa mga ministry dire. Abi nimo ako ra. Kabi ko selfish nimo oy. Imo di ba? God uses the tool of solitude away from distraction. Dili makakapokus sa imong kinabuhi o daghan kang nagsamok-samok nimo. Amen. Ya, sometimes ra katakit. Diha ra bata magbinuang og kitara. Ug walay nakakita nato diha ra bata yun ka magbinuang. Ya? Pero si David ang iyang pagka-inusara, wala to niya gigamit nga magbinuang sa iyang kinabuhi. Kaya nga naman, gihatag na nga time sa Ginoo para mag-fellowship mo sa Ginoo nga kamura. When did the last time you have fellowship with your God nga kamura? Yes, nindot kayo ni. Yeah, pero dili everyday magtigom ta. Right. Dili everyday magsimba ta diri. Right. Mag-uli ka sa inyo, ikaw na lang. Ato pa sa imong kwarto, ikaw na lang. Amen. Yeah. God uses the tool of solitude. Of course, many in our day have no idea what it's like to be alone with God. Kaya nga naman, daghang mga time nga og kita nag-inusara, di nato mahinumduman ang Ginoo. Amen. Nindot ko na usahay mag-drive ka na auto ra, no? Usahay sa sakyanan, usahay makigsulti sa Ginoo. Usahay mag-drive ka, Lord. Usahay mo na akong lingaw, usahay mag-drive kog motor, naka-helmet close tanan. Wala. Kakagsulti ka sa Ginoo, Lord. I thank you so much, Lord. Nindot kayo, you Lord. Oh, diba? Murag, Amen. yeah, dili kay sa pag-inusara nimo, diya ka makauna-una di mao, diya ka makauna-una og binuang, di ba? Nagatuo ka nga walay katanaw nimo, no. God is with you everywhere you go. Amen. Right. Yeah. Even Jesus Christ sought time to be alone with His Father. Even Jesus Christ, the Son of God. Amen. Yeah? Kung sa inyo sa Pulos Ginoo, and in the morning, rising up a great while before the day, He went out and departed into a solitary place, and there He prayed. Solitary place. God uses the tool of solitude para mo grow ka igsoon. Amen. Ikaw na muna kag ikaw ra, yes, ikaw ra, pero ma-realize nimo nga dili ra ikaw di ay. Yeah. Many Bible verses nga nagsulti nga si Jesus Christ nag-spend time alone with God.
Human aning service, human aning sa pagpaminaw nimo sa Ginoo. Nag-reflect ba ka? Human sa camp, nakapaminaw ka tanan. Nag-reflect ba ka? Nakipagsulti ba ka sa Ginoo? If the Son of God saw the value and needed the benefit of being alone with the Lord, how much more kita nga kinahanglan tag intimacy sa atong amahan. Amen. God uses the toll of solitude. Kani mo bura ni friend, no? Pero importante kaayo mga tools atong kinabuhi reminding us, no? Amen. Nga dili kita yung nagsara. There was another man, bisag katong sa ilang Shadrach, Meshach, Abednego. There was another in the fire. Bisag katong kang Moses, katong pag-lift niya sa iyang staff, no? There was another person holding the waters, holding the sea. And number 2, God uses the tool of secrecy or secret. Secrecy. Wala laing tao nakakita sa gibuhat ni David dito. Nausay good na atay gamay ra nga nabuhat ri simbahan, pakita-kita dayon ta para dayigon ta. Amen. Kabalo mo human. Kabalo mo kaning time nga nahitabo ni, human na biya niya napatay ang Goliath. Human na time nga napildi niyang Goliath, human na ni nga katong gi-anoint siya bilang mahimong hari. Human na to tanan. He achieved great things sa iyang kinabuhi para tuwa siya dito in the lonely hills of Judea. Kung kita dagway, ako to ang nakapildi sa Goliath. Ako to ang giopera nga minyuan si Michael, ang anak ni King Saul. Ako to. O kita dagway to, nag-broadcast na ta. Nahimo atang vlogger. But here we see the young man nga na-achieve niya ang dagkong mga butang siyang kinabuhi, bibalik dito kay mauto ang iyang trabaho. In verse number 18, then answered one of the servants and said, Behold, I have seen the son of Jesse, the Bethlehemite, that is cunning in playing, and a mighty valiant man, and a man of war, and prudent in matters, and a comely person, and the Lord is with him. God uses the tool of secrecy. Before David would ever sit on that throne and rule the nation of Israel, he would first spend countless hours to be alone with God, unacknowledged, unappreciated. Tama. Amen. Unacknowledged and unappreciated. Walay laing tao mo dahil niya dito. Maayo kaayo siya, maayo ni si David. Wala laing dito. Sa may dahil niya amarship no. Taas na kayo siya naabot sa iyang kinabuhi pero di nato mabasa dire. O mo ato gani ka sa mga next verses. Nakita nato nga nagsulti ang pulong sa Ginoo that David behaved himself well many times. Sa next chapter og imong i-review, he behaved himself well. In spite of life's promotion, in spite of life's possibilities, in spite of life's pain, he behaved himself well. Kabalo siya how to carry himself well. Kabalo siya, unsa yang buhaton. Ing anak ka mature ang bata. God uses the tool of secrecy. Before he would ever sit on the throne, he would spend countless hours nag-play sa iyang harp, nagabantay sa iyang mga karniro, nga ang danger na po gani diha, di ba? Walay laing tao nakakita niya, walay laing tao mo appreciate niya, walay laing tao nga mudayeg niya. Kita usay dili ra ta ma-mention ni pastor.
Grabe naman siya. Ako, wag mo nalimtan ko. Kay Pastor Jill, gabi luoy ka ni mo kay sakit na gid kayo yung ulo, nag-travel me. No? Ka-drive siya. No? Ayun, katulog ko na gid siya yun. Yung pastor niyo dagang Ginoo na agikan sa camp nga kapay Sunday na apay mga bisita. Yeah. Yeah, ikaw wala ra ka na mention mga lukod na ka. Amen. Si David, napindi niya ang giant, daghan kayo siya na-accomplish. Pero tuwa siya, nibalik, igapon siya sa iyang duty. Wala siya nakitang i-promote ako, kung saan ko, kung saan man yun. Wala, tuwa siya dito in the lonely hills of Judea. David learned to be faithful to his responsibilities. Even though no one else was watching, he learned obedience. Bisag walay nagtanaw, obedient yapon si David. Yeah. He learned humility. He learned to be watchful. He learned the lessons in the secret places. Nga dili nato makatunan og daghang ubang tao tang kauban. Maayo man ni magpakita ang gilas og daghang nagtan-aw nato, pero walay nagtan-aw nato unsa may mabuhaton. Amen. Ya. Usahay ganahan mata daghang audience mo nang sige gyud, okay gyud, pakita kita na maayo gyud kita. John. Pero kung punta nga ug ang Ginoo ra ang imong audience. Kasi kalimot ka. No? Nga Ginoo nagtanaw nimo. Yeah? God uses the tool of secrecy. Not just only the tool of solitude ang pag-inusara nga usay nagunahuna ta nga kitara to realize nga dili kita gyud nag-inusara. And sometimes God uses the tool of secrecy. Nga dalgo tayo sa mga butang walay laing tawo nga nakakita sa atong mga gihimo. Okay man na nga yung mga butang, oh. Pero, kung ka na lang yun ang rason nga nung nangalagad ka para ma-appreciate ka, para mahatagan ka o sa diha, di ba? He learned many things. God always trains His people in private because He uses them in public. Wow. Amen. Yeah. Amen. Usay, mayo kayo to sa public. Pero sa private, hindi mayo. Yeah. Right. Ka. Wala mo, usay inungdan nga nung gidakop si Jesus Christ. Ang pag-kiss ni Judas in public. Many people saw that kiss and they thought, grabe, palangga di kayo ni Judas in Jesus Christ. But they didn't know. Nasunod siya kasing-kasing. That kiss is an act of betrayal. Amen. Dahil kayo makita nimo ang mga kayo palangga kayo niya ang Ginoo pero in public, in private, unsa man ka, kinsa man ka. Amen. Di ka kita ang pastor nimo, di ka kita ang members nimo, kinsa man ka in private, unsa man ka in private ang relasyon nimo sa Ginoo. Amen. Because God uses the tool of secrecy. God will train us privately because He will use us publicly. Amen. Diba? God always train His people. Before gani si Moses, yeah. Before Moses was fit to lead Israel, he spent 40 years in Mount Horeb leading Jethro's sheep. Before siya nga mulid sa Israel, naa sa dito nagpakahilom 40 years. Because God uses the tool of secrecy. Importante na kayo ma-face mong kinabuhi. So, na yung skip ni Ama. Yeah? Therefore, we should never despise the days of obscurity.
Dili nato na pasagdan, importante kayo na. Usay di ka katulog kasi mo po na time gusto si Ginoo magsulti ka niya. Nya, unsa ka pagsulti sa Ginoo nimo nga naara mga diya ga skuro sa TikTok naga bantay sa mga maidi sa uban naga sa pagsulti sa Ginoo nimo. Dahil reklamo ko agid ko tulog gabi ba. Amen. Gre. Ako sa una, no, sa una, na ako yung sleeping disorder, friend. Hapit ko mabuang, ana. Hindi ko katulog, yung gusto ko sa akin, hindi ko katulog. Kaya, ako addict mo dito sa kape. Na ako yung sakit nga, di bawalan ko sa doktor o kape. Hindi mo ako katulog. Di ko katulog yun. Antod nga, ano sa naman yun? Ato kong psychiatrist. Ngayon kong tambal, tabangin ko tulog do. Ngayon kong tambal pang matulog bitaw. Dahil gi-advisean ko sa doktor. Wa po na kailangan, ba pastor ko. Advisean ko sa doktor. Pila ang imong limit sa imong cellphone, ang phone bitaw, magagamit nimo. Ibawalan ko niya gamit ang cellphone, gibawal ka, jogging ka, meditate ka. Yung po nga talaga, basa kang Bible, sir? Baka kita to. Basa kang Bible. Kita mo, bisan mga tao, mga dili Christian, mo recommend nga magbasa ka. Wow. Yung piga, makakuan ka ba nga ang solusyon di ay, naaraman di ay, unta, di ba? Naaraman unta. Wow, amen. God uses the tool of secrecy. God uses the tool of solitude. That's why we should never despise the days of obscurity. And I am convinced nga kanang mga butang, kanang mga pangitabo sa atong kinabuhi, nagbaton siya og dako nga part sa pag-grow nimo bilang usa ka Kristohanon. Ang pagpaminaw nimo sa pulong sa Ginoo, makatabang nimo sa imong pagpuyo or kinabuhi bilang Kristohanon. Pero ang imong pag-meditate, ang imong pag-apply niya na mga kaigsuonan, kani mga dunggan ninyo, dili man ninyo ma-apply niya karon. Dito man ninyo ma-apply sa inyo Amen. Dito man ninyo ma-apply sa gawas. Amen. Right. Sa gawas nga dili kakita inyong pastor. Sa gawas nga dili kamo makita. Amen. Nga ang Ginoo ra ang makakita. Amen. Number 3. God uses the tool of solitude. God uses the tool of secrecy. God uses the tool of sameness. Pagkapareha. Sameness. Amen. In verse number 11, tanaw na to in verse number 11, i-explain ko ba my friend? In verse number 11, pag tanaw na to, ako nang basahon paspas. And Samuel said unto Jesse, are here all thy children? Ano yung time nga kuan ba? Katong time ni nga nangita si Samuel sa mga anak ni Jesse para i-anoint. Nangutana si Samuel, mao ni tanan ni imong mga anak? And he said, there remaineth yet the youngest, ang pinakamanghuran sa tanan. And behold, he keepeth the sheep. Sa pagtawag ni Samuel, pagpangita niya sa hari sa Israel, tuwa si David, nagbantay og sheep. In verse 19, sa nangita og player sa harp para sa pag-play dito sa gingharian ni King Saul, asa si David sa verse number 19. Yeah? Sa verse 19, which is with the sheep. Tuwa ra sa gyapon sa sheep. In chapter 17, verse number 15, human og play ni David og music dito kang King Saul. Asa sa ni ato? Verse number 15. But David went and returned from Saul to feed father's sheep.
at Bethlehem. Balik-balik siya dito sa pagtula sa iyang ship. Amen. The tool of sameness. Usay magreklamo ka, balik-balik man ni oy, balik-balik man ni oy, balik-balik man ni oy, but God will use that kind of tool sa pag-build nimo bilang usa ka Kristohanon. Amen. Amen. After he slew the giant Goliath, he went back to his ship. After nga mo play siya harp, he went back to his ship. After nga gi-anoint siya ni Samuel nga maging hari, he went back to his ship. God uses the tool of sameness. Amen. Ikaw, reklamo ka. Balik na yun. Yeah? Bored na ka? Yeah. There can be a little doubt that day blended into the day as David went about the monotony of his life, keeping his father's sheep, countless days, endless routines, the same day, day and night, pareho hara nga pattern. Pero mautoy nagpatubo ni David. Amen. Mautoy nagpatubo niya. Imagine, daghan na kayo siyang nahitabo siya ng kanabuhi ba? Pero tuwa na siya, balik yun siya. Amen. Pwede ka nito siya mareklamo siya, pa, na-promote naman ko dito. Ako pa akong sweldoan ng King Saul. Pwede, makita na ng tag-trabahador dito. Pero yun ba, uy? Ba? Right. Balik yun siya dito. Kaya nga naman, mauto ang iyang job, mauto ang duty, mauto ang responsibility. Wow. Amen. Amen? God uses the tool of sameness. The same is true for us. Inaabi na to, naburingan na kayo ta sa pag-alagad, kay pareho na lingkod ta, kuwanta diha. Yeah. Pero kapalo mo, sa pagbalik-balik niya, nasa yung mga lahi ng mga responsibility. Amen. Yeah. Nga, gitawag sa Ginoo sa usa ka maanindot kaayo nga job, ang pag-lead sa katawhan sa Israel. Wow. Dili ra karniro, di ay ang pagabantayan. Gituyo dito sa Ginoo nga bantayan niya ang tanang karniro every day, every night. Human niyang task dito, mobalik sa iyang ship. Human sa iyang anointment, mobalik siya sa iyang ship. Human sa pag-play niya harp, mobalik sa iyang ship. Kay one day, ma-promote di ay siya nga ati kinatibukan sa Israel iyang pagabantayan. Wow. Amen. God uses the tool of sameness. Imagine. Therefore, dako kayong encouragement sa atwa karon to remain faithful in little things. Amen? Amen. Unsay mga ginagmay nga mga butang nga gihatag sa imo sa Ginoo, remain faithful. Amen. Okay, one day moabot ang time nga tugyanan niya kag dako kayo nga role. Amen. Right. Keep praying. Padayon na imong relasyon diha sa Ginoo. Keep going to church. Padayon na tanan nga mga ginabuhat nimo. Someday, i-promote lagi ka sa Ginoo. Amen? And last, God uses the tool of struggle. In chapter 17, verse number 34, at ito sa next nga chapter, saan nga itabo, there is a kinabuhi ni David. In chapter 17, verse number 34, akong basahon. And Saul said to David, "Thou art not able to go against," 34 di ay, 34, okay. And David said unto Saul, "Thy servant kept his father's sheep, and there came a lion and a bear, and took a lamb out of the flock. And I went out after him and smote him and delivered it out of his mouth." O mo ni tabo atong giatubang na si Goliath. Diba?
So verse number 36, and the servants slew both the lion and the bear, and these are circumcised Philistines, katong niya gisulti ang tanan. Gisulti ni David ang tanan niyang mga struggle. Yeah? So verse number 34, ano sa ingon? Nagbantay ka mga karnero dito. Naay leon. Naay bear. Nya mo na mga mananapa nag harm sa mga sheep, and I went and smote him. Di ba? Basta ni okay ra nag iring gani hadlok gani ta. Gabi no. Hadlok si friend sa playful man kayo iro ni ma'am. Ni Ma'am Alona playful kayo. Pero dili man to mamaak, modula ra hadlok gani, no? Makadlok gani usahay, no? Ako mahitim akong iro. Pero usahay, modula ang iro, usahay mahadlok ka. Nagdula ka gani. Unsa nakakatong leon nga giatubang ni David, dili gito modula gyud. Sabi mo. Dito, wato ni ato dito para modula. Ang bear, yeah. Nagisgot mi ni Sir Abby about sa bear, no? Kay nag-hiking sila dito. Ako mahilig mo ko hiking pero ako kita na teddy bear noon. Anak cute man na, no? Pero kanang bear nga makita nimo sa hiking, diba? Dili basta-basta oy. Nya bare hands, kamot ra yang gamit ni David. Gikinamot. Yeah. Iyan ang gitestify kang King Saul. Gitestify niya. Because God uses the tool of struggle. Amen. Amen. Yeah. God uses the tool of struggle. There are times when the monotony of our lives is shattered by the harsh blows of adversity. Usahay katong sameness. Amen. Katong sameness nga tabo na to, ang pattern sa atong kinabuhi, maabot ang time nga maguba na nga pattern kanay problema. Amen. But God will use that tool of struggle. Yeah. Amen. God's purpose in those times is not to hurt us, but to grow us. Amen? Amen. Amen. Mabenta pero dili ta mabroke. Ingana na ang kagamitan niya na. Usahay na yung mga times nga. Katagan tag problema. Nga abi nimo dili nimo kaya. Yeah. Usahay hatagan kag problema nga dili nimo kaya. Kasagaran ko mga coach friend at nga tumadunggan ba. Dili ka hatagan sa problema sa Ginoo nga dili nimo kaya. Pero sometimes hatagan tag problema nga dili nato kaya. Yeah. Para dili ka mosalig sa imong kaugalingon. Amen. Amen. Nayusa ka bata og iyang amahan. Nag-garden sila, mahilig sila sa garden landscape. Tabang sila sa ilang backyard. Mapurma o mga bato, maakwat o mga bato, di ba? Magtanong. Tabang iyang anak. So, naatol man to nga naay bato nga dako kaayo. Yeah. Bisag unsa kaayo nga hunat sa bata, gamit sa tanan niyang kusog. Dili gud niya madaog. Patabangi ko pa. Ningon ang mahan nga, gamit tatanan nimong kusog. Yeah. Grabe hunat ako siya. Di kiniya kaya friend, di kiniya kaya gusto mo sa akon, di ko makaya. Tabangi ko ba? Gamita lagi tanan nimong kusog. Duhilo na ko siya. Dili gyud makaya, di gyud matabang gyud gusto mo sa akon. Pag gamit ang mga nakok tanan kusog. Yeah. Ingon naman wala nimo gigamit tanan nimo. Yeah. Wala nimo gigamit ang tanan nimo kusog. And that very moment, niduol ang amahan. Yeah. O gitabangan niya ang anak. Yeah. O giyang giingnan, nakalimot manggod ka nga ako ang imong kusog.
Usahay malimot ta nga ang Dios atong kusog. Yes. Usahay magsalita sa atong kagalingon. Right. Amen. Usahay abi nato kaya na atong mga butang. Pero nalimot ta nga ang amahan mao ay atong kusog. Amen. In my weakness, He made me strong. Amen. Ang iyang grasya sufficient for me. Amen. Sometimes we forget nga ang amahan di ay mo atong pinaka-source sa tanan nga butang. And God will use that tool of struggle to help us grow as a Christian. Amen? Amen. Not to hurt us, but to grow us. Yeah? Biyad siya si Apostle Paul nisulti many times. Many times. Nga ang grace sa Ginoo may nahimong sufficient diha kaniya. Sometimes God will give us many problems. Nga dili nato kaya kay di ay ang strength dai nga ato gamiton dili atong kaugalingon kundi dili ang strength sa atong amahan. Amen. And this is an encouragement for us today that God allowed David to walk through some hard places iyang kinabuhi so that He might use him in the future for a greater passion. God hones us sa mga rough nga mga afflictions sa atong kinabuhi tungod kay naa siya greater plan para nato mga kaigsuonan. God uses the tool of solitude. God uses the tool of ano sa to? Secrecy. God uses the tool of sameness. And God uses the tool of struggle. And as David was honed upon the wheel of life, God was shaping the boy into a man Amen. who would become a king. Amen. Yeah. A man who would become a king. Simple kayo ng mga mensahe, mga igsuunan. Simple kayo ng mga encouragement. Pero kani nga mga tools, dili basta-basta. Right. Dili basta-basta ng mga tools. Nga wala nato na appreciate. Appreciate your lonely moments. Lord, salamat Ginoo sa malinawon nga adlaw. Kabalo mo, mas importante ang peace sa kinabuhi. Amen. Lami kaayo na kalinaw sa kinabuhi. Lami kaayo. Basig nalimot ka nga atong King, He is the Prince of Peace. Amen. Ang pangunta na igsoon. Adto ta sa workshop sa Ginoo. Daghang tools dito. Yeah. In private moments sa imong kinabuhi, God will use the tools to help you grow, to build you a servant of God. To build David bilang next king of Israel. Whatever tools the Lord may be applying to your life tonight or today, encouragement ni para nato, He is trying to develop us para ma-shape ta into the image for His glory. Wow. Amen? Amen. Recognize na nato ng mga tools. Yeah. Kaya kana ng mga tools maunay mo shape na to. Dili kita mo shape sa Ginoo. Kana nga mga tools mo shape na to into the likeness of His Son. Yeah? Nga makita ang image sa Son diha kanato. Kabalo mo ang piso ug wala na nay nawong, wala na nay value. Ang imong kinabuhi ug dili makita si Jesus Christ, wala nay bili. Amen. And as you look at your life, nga imong kinabuhi karon, ma-recognize ka ani mo, Lord, salamat di ay katong nga time di ay nga nag-inusara ko. Kanang time di ay nga makunahuna ko nga ano man balik-balik man oy. Kani nga time nga nag-struggle ko, kato nga time mga tools di ay itong magagamit sa Ginoo nga kaigsuonan. Amen. Lord, thank you so much. Nga katong mga tools nga imong gigamit nag-build nako as a person I am today. O hinaot unta
nga kaning mga tools i-appreciate na ako ni. Kay mao nay nagtabang nako nga mo-grow ko as a person. Dili basta-basta ang ministry oy. Amen. Dili ni kuanra, dili ni plain ta na atong agyan na mga rough places. Pero as we submit sa work sa Ginoo sa atong kinabuhi, yeah, God is in the business still in building His servants. Ikaw na ug ako. Amen. Unsa may trabaho sa Ginoo sa atong kinabuhi karon? Tuguti ang Ginoo. Wow. Tungod kay bisag asa nato tan-awon, walay pat nga mo reklamo sa pater. Amen. Ang knowledge sa atong pater dili basta-basta, it's beyond our comprehension, mga kaigsoon. Pero imo na tugutan, makaingon na ka nga wow, nindot kaayo biay ang plano sa Ginoo sa ato kinabuhi. Manindot ka tanan, let us pray. Nabilas sa kamigsuot. Amen. Kita nga tanan sa una sa wapata sa Ginoo, we are the servants of Satan. Tungod kay dili ta anak sa Ginoo. Amen. Ingon ang Bible sa dahang gidawat na ni Kristo nahimo tang anak. But still we are in this life that is a sinner. God uses tools for you. In order God will build you up to be a kind, good, and faithful servant. Isuda igsuon mo ingon ka karon nga anak ka sa Ginoo, pero imong kinabuhi gipagamit nimo ni Satanas. Lisod kay igsuon mayon ka karon pastor gidawat naman ako si Kristo pero dili makita ang imahe ni Kristo sa atong kinabuhi. Imahe gyapon sa yawa. Unya gaanhi ta diri sa Greenfields Bible Baptist Church paggawas nato imahe sa yawa ang makita sa atong kinabuhi. Amen. God is not about number. Bahalag 5 ta ka buok diri. Basta ang imahe ni Kristo makita sa atong kinabuhi. Undawon na nato igsuon atong mga bati nga kinabuhi. Kung tinuod tang anak sa Ginoo karon. Kung ikaw ang people, ang imong lawas, gipagyamit imo kang Satanas, kung tinuod kang anak sa Dios, punalan ka. Ikaw amahan, kung gipagamit nimo imong lawas sa may nada nga kinabuhi, bunalan ka. Kung kayo paabuti, nga bunalan ka sa Ginoo. He is a terrible God. Basin putlan kanya kamot. Basin kuhaan kinagtingog. Basin kuhaan kinagtiil. O basin kuhaan kanya kinabuhi. Kasi tag-iyas tong kinabuhi. Bisita kung nakakaroon, first time visitor, second time visitor, kung wala pa si Kristo sa imong kinabuhi, dawata siya. Ilha siya nga imong Ginoo panluluwas. Simple ra kayo pagdawat kay ang lisod gibuhat ni Kristo. Repent, realize na dili ka kaluwas sa imong kaugalingon. And believe Jesus, the one who died on the cross. He is buried and then he rose again the third day. And whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. God uses Kristohanong member of His church. God uses the word solitude means kana bang nag-inusara ka. Secrecy means kanang privacy. Ayaw ang baita. Laay, magsige na kag panganawag og mga barkada. Pre, barkada kay you want public. But there are times we need to be in a privacy life. Then sameness, sige, matag simba. Huwag mo tayo makuha. No! Naagig tayo makuha kung tinuod kang anak sa Diyos. Sa imong pagbalik-balik kung simba, huwag ka gabantay, gitrain ka sa Diyos. And struggle. Ako struggle karon. Pero sa dihang nasabtan ako, Lord, ikaw magdalas, ikaw Lord. Sa dihang na-struggle ko karon, nakita inon ako mga milagros Ginoo. Kay mahadlong ko sa una, di ko manghinambog ha. Kanang moabot og timbang nga 63, 64, 65. Magkatawanan sa Ma'am Leslie kay sa dalan ingnon ko gupuha kay pastor eh. Wa mo ko naging nagwapo ko. Pero mahadlong ko anak kay pagkahuman anak kalibangaon, hilantan, magniwang na bubalik.
Munang salamat ko ani nga balatian kay para walay manghinambog sa atong kaugalingon. Amen. Kung sa'yo naani mo karon ayo paggamit na nga dauton ka sa yawa. Let God receive and build madawat nga ang Diyos lagi maghatag tagaan nato sa tanang pasidungog o pasalamat. As your head bow, as your eyes closed, palihog sa paglingkod, igalay suon. If God spoke to your heart, right now, God is calling you. God is building you. God is warning you. God is teaching you to be a kind that is a good, strong, and faithful servant. Are you truly a God's servant? Tinuod ba gyud ka nga alagad o katawhan sa Dios? There should be what, Pastor? A visible changes. Kung tinuod kang anak sa Dios karon, ang pinakanindot nga changes kung sa una wa ka nga alagad karon mga alagad ka. Igsuon imong bakba gamita sa pagwali sa pulong sa Dios. Imong bakba ayo gamita nga sudlan nimo makadaot nga mga ilimnon, makadaot nga mga bisyos kinabuhi. Ayaw gyud tuguti nga magmahay ka sa ulahing panahon kay once magmahay ka igsuon daghan rabag mahimong masamot kung ang imong lawas nay maningil ukir o tag moamba kaday tulay. Pero kung naapa kay nabiling kinabuhi, kinsa may mag-atiman nimo. Igsuon, kung unsay naa karon nimo kinabuhi, ayaw na binuangi. Members, ayaw binuangi imong pagpangalagad sa Dios. Gamita imong kinabuhi sa imong sa paras kami sa Dios. If God spoke to you can come to the altar. Come to the altar. Realize that you need God. You realize that God will not work in your life kung dili ka mo himog desisyon nga moral ka nga maingon ka, Lord, use my life. Lord, I cannot go above what I want because nahibalo ko, Lord, nga kung akong sundon akong pagbuot problema akong madawat. Ginong Diyos, salamat kay Amahan sa pulong nimo. Salamat Pastor Libay. Salamat Ginoo nga karon nga adlaw nakahimo mi nga dili gyud ang among oras dako. Nakasuhuman mi sayo Ginoo. Amahan nga langit nun unta ang imong pulong nga nadunggan karon di mo labay kawang sa among kinabuhi. Unta Ginoo ikaw Amahan makahimo sa pagistorya. Unta ang tanan Ginoong Dios mohimo ko sa kadesisyon. Unta Ginoo ikaw Amahan naglihok karon sa tiliwala. Ikaw unta Ginoo mohimo og usa ka lakang nga Lord diri sa Greenfields Bible Baptist Church ang imong makaanakan Ginoo. Magkinabuhi nga matarong, magkinabuhi nga balaan. Lord, because we are representing the Lord Jesus in our life. I hope Lord kung asa man mi nagpuyo makita si Kristo Jesus. Dili unta makita ang mga bisyos kalibutan Lord. Kung unta ang mga amahan Ginoo nga naa karon Lord, kung tinuod nga naakas kang kasing-kasing convict them, Lord. Mga young people, Ginoo, kung naaman sa karon Ginoo, dili sila magkinabuhi sa kahilayan. Sa mga unod nun, lawas nun, yawan nun, kalibutan nun, nga kinabuhi. Lord, bad-o nga sila. Pero Ginoo, kung magpabadlong naman sila Ginoo, makadaot sila Ginoo sa simbahan. Makadaot sila Ginoo sa imaheng simbahan. Lord, kuhaa sila. Kuhaa sila Ginoo. Pero Lord, kung naapakay plano sila kinabuhi, Lord, kambiktaha sila ng ilang kinabuhi pag-amit kanimo. Madaot imong pangalan Ginoo. Madaot ang pangalan sa simbahan. Kung mga manimbahay diri Ginoo, kakinabuhi sa kalibutanong kinabuhi Ginoo. Kakinabuhi sa yaman noon na kinabuhi, Ginoo. Lord, tabangi mi, nga among kinabuhi magamit sa imong kahimayaan.
And all these things, Lord, I ask. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Balik ta sa itong likuran na nagsuot. So church, balik ta. Ato ang picture.